Dahil nga nasa press on nails era na tayo, may i-share ako sa inyo na makaka-help talaga sa ating mga girlies na mahilig sa mga press on nails and ayaw na natin yung magpakutkot na nails natin. Gusto natin tayo na lang kasi mas nakakatipid talaga tayo. Kasi pwede natin siyang paulit-ulit na gamitin kaysa magpagawa tayo sa nail salon, di ba, na nag-range yung price niya to 1,000 hanggang 2,000 depende sa design na gusto natin, di ba? Pag press on nails kasi at least mauulit-ulit natin ang gamit yon. And isa nga din sa problema natin sa paggamit naman ng press on nails ay yung ginagamit natin ng mga glue, yung mga pandikit sa nails natin, paano natin siya mapapatagal. And ang dami ko na ding mga ginamit na mga yung sticky pad. Kaya lang nga, hindi siya nagtatagal. Yellow nito, tapos ito naman ay yung brown ba ito or red. Ayun, na-try ko na siya. And hindi talaga siya tumatagal nung kagaya ng ina-expect natin mga stay-at-home moms, di ba? Na syempre pagka nasa bahay kasi tayo, ang dami natin mga ginagawa, lagi nababasa yung kamay natin, hugas tayo ng hugas. So, hindi talaga siya magtatagal. So, siguro ito magtatagal siya sa atin kung ang trabaho natin is kumain, matulog, ganun lang. Pero pag halimbawa, marami tayong mga ginagawa like naglalaba, naghuhugas ng pinggan, nag-iisis ng kaldero, nagluluto, lagi nababasa yung kamay, hindi siya ganun magtatagal. Pero ito, may i-share ako sa inyo na makaka-help na mapatagal natin yung dikit ng press on nails sa nails natin. And syempre, yung magagamit na natin siya as in na pambukas, di ba? Ganon, pambukas ng mga skincare natin, ganon. Kasi ang mga usually nakikita ko lang ng mga reviews about sa mga sticky pad is yung ginaganon-ganon lang nila sa table. Hindi kasi natin doon talaga malalaman kung matibay ba talaga yung pagkakadikit ng press on nails natin sa kuko natin, kung ganon lang. Mas maganda kasi yung itatry natin na mag-open ng gaya nito. Ayan, di ba hindi natin siya maganon pagka nakagamit tayo ng sticky pad or sticky glue, ganon. Sa nails natin kasi, siya, parang mag-move yung nails natin and matatanggal siya. Pero ito, hindi talaga siya. So, ready ka na and interested ka na malaman kung ano tong tinutukoy kong pandikit sa nails natin. Just keep on watching. Na-try ko na to and nagamit ko na to ng 2 beses. Kaya, yung lagay ang loob ko, natungkab ko yung nails ko, gumagamit ako ng pantanggal ng press on nails. Ito, para matanggal siya. Nagtatagal talaga siya sa akin and comfortable yung yung press on nails ko sa kuko ko. Hindi yung kailangan sobrang ingat na ingat ganun. Ito, kahit magbasa ako ng magbasa and ako na lang talaga yung mananawa sa dikit niya. Ngayon, wala tayong lagay na kuko, maglalagay tayo ng nails. I-prepare muna natin and para mapakita ko na rin sa inyo yung product kung paano siya mag-perform. And dito nga pala tayo pipili sa mga ginawa din natin na mga nails. So siguro ang gusto ko is ito lang munang plain kasi I've been using nails yung may design palagi. So gusto ko ito naman simple lang siya. Alam niyo, simple is always elegant, ganun. So, ready lang muna natin yung nails natin. Ang kailangan natin is, i-buff natin siya o kailangan malagyan natin siya ng kaunting texture. Ganun. Mas prefer ko talaga na mag-prepare ng nails ko at night kasi hindi na ako magbabasa ng kamay, di ba? And ayun, pagkagising ko, as in, dikit na dikit talaga yung nails ko yung press on nails sa nails ko. Pero ngayon is, ayun, since wala naman yung mga bata dito sa bahay, kaya umaga pa lang is, ito na, pwede na tayong mag-nails. So, yan, inano ko lang muna, pinantay ko lang muna, tinanggal ko yung mga gilid-gilid. And sa pag-prepare naman, depende yan kung kailangan yung gumamit ng nipper or hindi. Depende din sa preference ninyo. Pero ako, igagaspangin lang natin ng kaunti yung yung surface ng nails natin, tatanggalin natin yung kanyang shine. Yan yung ganyan, i-roughen lang natin yung ating nails na kagaya nito. So, lahat gaganyanin natin yung nails natin. And ito, yun sa gilid, ito, mga nasa gilid na to, depende sa'yo kung ininipper mo or hindi, or, ayan, yung mga dead skin cells dyan. And ito din, dito sa part na to. Pero ako hindi ko na yung tinatanggal. Yan dito, nini-nail cutter ko lang yung mga ibang, dyan, yung mga tigas na skin. And that's it. So, prepare ko lang muna tong nails ko. So, yan yung ating nails. After natin na mabuff ng ganyan is, i-wipe naman natin siya ng alcohol. Pwede na tayong gumamit ng alcohol pad or kung wala naman tayong alcohol pad is pwedeng gumamit tayo ng yan. So, ito na yung itsura ng nails natin. Kailangan is wala na siyang shine and pag wala na, pwede na tayong mag-apply o gumamit ng dehydrator. Kung wala naman tayong dehydrator is alcohol is pwede na yun. Kasi itong dehydrator is para mawala yung mga oils. Ganyan. And syempre yung mga excess dirt din dyan para mawala. Yan. Yan. So, pag ang nails natin is ganyan na yung itsura is, ayan, wala na siyang shine, di ba? Is pwede na natin ikabit yung ating mga press on nails. So, gaya nga nasabi ko kanina, ito lang plain yung gagamitin natin. Gusto ko sana to, kaya lang, ito na lang, plain. So, ito yung gagamitin natin.
And ayan, wala na akong ilalagay na kahit na ano pa dito sa nails ko. So, mag-start na agad tayo dito sa ating glue. Ito pala is from Model Ones. Ayan, nakalagay naman dito na for nail tips and art, nail glue, built-in brush. Ito is, ginagamit natin siya for press on nails and sa nail tips din. O pwede. And ayan, yung mga ingredients niya, basahin na lang natin syempre. And yung warning niya dito na use only, external, use only, avoid contact with eyes and mouth. Ayan, syempre, doble ingat din pag gumagamit tayo nito and ilagay natin doon sa hindi naaabot ng mga bata. So, ang gagawin ko is maglalagay ako dito sa nails ko. Dito muna. Maglalagay ako dito sa likod ng press on nails natin. Nakaka-help din siya na kumapit ng matagal sa nails natin pag kukuskusin natin ng kaunti. Pero ako hindi na. Kasi kailangan ko na siyang matapos kaagad. So, lalagyan ko dito ng glue. And dito din dito sa ating nails. Yan. So, careful lang tayo na wag dumikit o umabot sa skin. Okay, and ganyan. So, dikit na natin siya. Yan, and press lang natin siya ng 3 to 5 seconds and ayun, nakadikit na siya. Oh, diba? So, ganyan lang yung gagawin natin sa lahat ng nails natin. Yan, hindi ko siya na-align ng mahusay. Yan, lumalabas tuloy siya. Yan, natapos ko na itong kabila. So, gagawin natin itong isa. And gagawin ko na lang siya ng off cam. Kasi medyo mahirap siya. Yay! Done na! Ayan. Ito naman, nakaka-help pa rin naman siya. Nagagamit ko pa rin naman siya. Kasi, alam niyo yung apex na nails? Yung, ayan, yung pinaka-kurba na ganyan. Kasi, yung nails ko is parang flat lang na ganon. Para siyang pang fill in din natin. Gumagamit ako ng maliit lang siya. Yung maliit na sticky pad or ginugupit ko. Nilalagay ko lang siya sa gitna ng nails. And then, yung glue. Ayan. And then, yun, didikit ko na dito. Para, hindi siya. Kasi pagka guang, alam niyo ba yun? Yung parang, ito yung nails, and ito yung press on nails, and ito yung nails na kakabitan natin is nakaganyan siya. So, pero pag may sticky pad siya, na palaman dyan, is uumbok din siya para mag-match or magsakto yung press on nails na ilalagay natin, and para hindi siya matanggal. So, ayan na, okay na yung nails natin. Time to prove kung, yung makakapag-angat ba siya nito. Ayan, kasi yung usually ganyan lang yung ginagawa nila na matibay daw, ganyan. Pero actually, hindi naman talaga ganun yung hindi mo din malalaman kung matibay ba o hindi. So, ganito. Malalaman mo siya kung matibay o hindi kung kaya mo na magbukas na ganito. Oh, di ba? Hindi siya nasisira. Oh, di ba? Ganun. Oh. Ito. Kung naaangat natin siya na ganun. Kasi yung sticky pad, pag sticky pad yung ginamit mo, hindi mo to magagawa. Kailangan ganito ang pagbukas mo sa kanya. Di ba? Pero pag ito, pwedeng gamitin yung nails mo. Diba? So, matibay talaga siya, and na-test ko na to na kahit ilang beses natin siyang basain, maghugas tayo ng pinggan is, ayun, nagtatagal naman siya. So, depende din siguro sa pag-aalaga natin, mas magtatagal siya pag hindi tayo masyado nagbabasa ng kamay. But since, dito nga tayo sa bahay and marami tayong mga ginagawa, dito nagluluto, naghuhugas, lalo na pag naglalaba talaga, babad na babad yung kamay natin dito. As in, pagkatapos nun, andito pa rin tong nails na to, nakakabit pa rin siya. So, 2 beses ko na rin siya na nagamit, and ang downside lang dito is, aftercare nung sa nails na nagamit natin. Ayan, nagkakaroon siya ng tirang glue, syempre. Yan, sa ilalim ng kuko, ganyan. And, para malinis natin siya and para ma-reuse natin yung ating press on nails is gagamit tayo ng pangkuskus dito, or pag meron tayong mga no-drill. Ayan, mas mapapadali yung paglilinis natin kasi tatanggalin natin yung mga naiwan na glue dito sa press on nails natin, and then, ayun, pwede na ulit siyang gamitin after. Mabalik tayo dito sa ating glue ng Model Ones. Nabili ko to ng 140 something ba yun? 145 ba? Or ayun, basta less than 200 siya, and matagal na natin siya na magagamit. For me, okay siya, goods siya, and ayun, malaki yung matitipid natin dito. Bigyan ko nga ng mark yung isang na-open ko na para hindi ko din ma-open yung isa. Sinama ko na rin na bilihin itong nail glue remover. Ayan, pagka gusto ko na siyang palitan is, ay maglalagay lang tayo kasi meron din siyang maganda din yung kanyang may applicator na rin siya o na brush.
kung gusto ko nang palitan yung nails ko, is ito yung gagamitin natin para madali natin siya na matanggal. So yun lang, sana nakatulong ang video na to sa'yo sa paghahanap mo ng okay gamitin or makaka-help na mapatagal yung press-on nails natin sa nails natin. And ang ganda ng color niya. O, di ba nakaka-girl lalo siya. Stay beautiful and kita-kits on our next video. Bye-bye!